Kamusta pong muli mga kabayan? Sana po nasa mabuti po tayong kalagayan. Mga kabayan, kamusta po? Ingat-ingat po tayo. At syempre po, magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa atin lahat. Saan man sulok ng Pilipinas o bansa o saan man sulok ng mundo. Naway maingatan po tayo mga kababayan. Samahan niyo po ako mga kababayan, komentuhan po natin. Ito pong kaganapan po na napakasasaya po at proud po ang bagong Pilipinas sa kanilang achievement na ginagawa po sa ating bansa. Pakinggan po natin itong kanilang achievement po na ginawa po at komentuhan po natin mga tambay. Samahan niyo po ako. Umpisahan na po natin. Mga kababayan, balikbansa naman tayo at silipin ang pagbubukas ng ikatlong bahagi ng proyekto na layong buhayin at mas pagandahin pa ang Pasig River. Yan ay sa pangunguna din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi makapaniwala na instant hit ito lalo na sa henerasyon ngayon. Ihahatid yan sa atin sa sentro ng balita ni Harley Valbuena. Mismong sina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos ang nagpasinaya sa ikatlong bahagi ng Pasig Bigyang Buhay Muli o PBBM project. Nilibot ng Presidente at unang ginang ang tatlong tampok na atraksyon ng Phase 3, kabilang ang pinagandang Plaza Mexico, Maestranza Wall at Fort Santiago River Walk na may habang higit kalahating kilometro. Our mission is simple, but it is difficult. To bring back the river to its pristine state, make it a vibrant waterway once again for life, for culture, and for mobility. Nang dahil sa opening ng mga bagong atraksyon sa makasaysayang Pasig River, mas marami pang alaala ang mabubuo ng mga Pilipino. I was happy to and a little surprised to know that the Esplanade has become an instant hit among Gen Zs and some Gen Alphas who use it as a backdrop for IG stories and for TikTok. Of course, hindi magpapahuli kami mga millennial. Nakapost na ito sa Facebook namin. Kasama sa opening ng Phase 3 ng project, si Interagency Council for the Pasig River Urban Development Project Head at Housing Secretary Jerry Acuzar. Present din ang iba pang kalihim, mga senador at iba pang personalidad. Enero 2024 nang pasinayaan ng Pangulo ang Phase 1 ng PBBM project na malapit sa Manila Post Office, habang inilunsad naman ang Phase 2 nitong Hunyo. Dahil sa opening ng Phase 3, umabot na sa kabuuang higit 1 kilometers ang napagandang bahagi ng Pasig River. Target itong paabutin hanggang sa dulo ng Ilog Pasig sa Laguna de Bay na may kabuuang haba na 25 kilometro. May you continue your initiatives to expedite the development of the other segments of this project. Make our vision for Pasig River a reality. Harley Valbuena para sa Pambansang TV sa Bagong Ayan po mga tambay, di ba? Nakita nyo, proud na proud po ang Pangulong Marcos mga tambay sa kanyang proyekto pong natatapos mga kababayan. Napakalaki po ng proyekto po na natapos niya mga tambay. Ilog Pasig. Yan po ay maganda po dahil nakita po natin na natapos yung proyekto niya. At syempre po, pera po ng taong bayan yan eh. Pera po ng taxpayer po ang ginastos yan mga kababayan. Kaya lang, kung uungkatin po natin ang history ng Pasig River mga tambay, ilang dekada na po yan na napabayaan. Ilang presidente na po ang sinasabi nga natin na hindi po yan tinutukan. Never natutukan po yung Ilog Pasig. Ilang presidente ang nagdaan, mga kababayan. Nababoy po yan. Naging basurahan, naging taian yung Ilog Pasig na yan. Sa tingin nyo, sa pamamahala ng 3 taon ni Pangulong Marcos Jr., gaganda ba yan ang Ilog Pasig? Magkakaroon ba ng Phase 1, Phase 2, Phase 3 yan? Sa tingin nyo? Kung ang mag-uumpisa niyan, yung sinasabi nga po natin, kung yung Ilog Pasig na yan ay kamuka nung hindi ginagalaw ni dating Pangulong Duterte yan, kung yan po bang Pasig na yan, Ilog Pasig na yan, ay walang gumalaw na presidente katulad ni dating Pangulong Duterte, magagawa po ba ni Pangulong Marcos yung achievement na yan? Sige nga, real talk. Hindi niya magagawa yan. Unang-una, ilang taon nilinis yan
sa dami ng basura na nakuha dyan sa ilog na yan. Basura, marami pang mga, excuse me sa kumakain. Ginawa nga taian yan eh. Di ba? Basurahan. Ilang toneladang basura ang nakuha riyan. Ilang taon sinakripisyo yan. Linisin. Kasama po, halos pinagsabay-sabay po yan. Pati po ang Manila Bay na ngayon po ay tourist spot na ng may hirap. Karamihan po may hirap katulad natin. Ang nakikinabang po. Kasi wala tayong kakayahan pumunta sa mga ibang lugar na magaganda. Yung ating mga kalapit probinsya, hindi natin mapuntahan dahil wala man tayong budget. Kaya nga po tayo nagtitiis na lang sa ginawa ni dating Pangulong Duterte na pumapabor sa atin na mga taga Luzon, lalo sa NCR, sa Metro Manila, na malinis yan, lalo ang Manila Bay, di ba? Ang ating Manila Bay, di ba? At syempre po, ang ating Ilog Pasig, di po ba? Napakaganda ng, ang inumpisahan ni dating Pangulong Duterte. Sino po ngayon ang nakikinabang? Di po ba sila na? Sila na po ang nakikinabang. Patapos na. Patapos na. Di ba? Tapos. Ang tanong natin dyan, gaano naman kaya kalaki ang pinondo dyan? How many millions, billions of money naman ang proyekto na yan, mga kababayan? Kaya dyan mo makikita talaga, mga kababayan, na ang isang politiko na hindi marunong mag-appreciate, hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Di ba? Hindi man lang po din na-mention dahil nga sa sobrang pamumulitika nila sa mga Duterte, hindi man lang na-mention ang napakagaling na idea sa kasaysayan ng bansa. Isang presidente na taga Davao, napakaraming presidente po, hindi nalinis yan, mga kababayan. Isang presidente na probinsyano ang nakaisip na linisin yan, ayusin yan, naging maayos, naging malinis, ni misan, ni hindi man lang ma-mention ng ating administrasyon. Wala man lang sinasabi ang administrasyon natin ngayon sa mga achievement na naumpisahan at ginawa ng dating Pangulong Duterte. Hindi niyo po ba napapansin? Pinasalamatan ba ang mga ideas, ang ginawa, mga kababayan? Nababanggit pa ba? Katulad nito, binanggit man lang ba sa kanyang talumpati? Kung hindi ito inumpisahan ni dating Pangulong Duterte, wala tayong proyektong natapos na ganito. Di po ba? Siyempre, yung kasaysayan, di ba? Yan. Kaya nga lang, siyempre, ang Pangulong Marcos kasi, alam natin, siya po, mahusay lang po siya sa mga katulad niyan, speech. Pero yung sa pagdating naman po sa mga utang na loob, mahirap po nating asahan yan kay Pangulong Marcos, mga kababayan. Kasi po, ganun po yata sila. Komento ko po, nung makuha na po nila yung kapangyarihan na inaasam-asam nila sa ating bansa at nakabalik na po sila sa kapangyarihan, di ba? Yun lang po din ang nakikita ng mga Pilipino ng isang pamilya Marcos, katulad po ng Pangulong Marcos, talagang never tumanaw ng utang na loob sa mga Duterte. Di ba? Marami po kasing ginawa. Napakarami po kasing ginawa ng pamilya Duterte, lalo-lalo po ang dating Pangulong Duterte, na talagang sa kasaysayan po, nakatatak na po sa kasaysayan ng mga Pilipino sa ating bansa, na ang nakatulong po para mailibing ang kanyang ama sa libingan ng bayani ay ang dating Pangulong Duterte. Kung wala pong basbas o tulong ng isang Pangulo, ay malabo pa sa sabaw ng pusit na ito ay mailibing, mga kababayan. Kailangan po ng tulong ng isang Pangulo ng bansa. Dahil napakarami na pong Pangulo ang nagdaan magmula nung pagpahingahin ng kanyang ama, meron po bang pagkakataon na ito'y nailibing noong mga panahon na iba ang Pangulo? Di po ba hindi? At grabe rin po ang naitulong ng isang Vice President na siya ay makapunta sa pinakarurok ng kanyang tagumpay at narating niya ang pagiging Pangulo ng bansa dahil sa isang Vice President. Pero ang sinasabi nga natin, mga tambay,
Napag-uusapan lang natin. Hindi naman tayo against sa proyekto. Yung proyekto po maganda dahil natapos. Kahit sabihin po natin di umano na may korupsyon yan, at least natapos. Kaysa sa natutuklasan natin na hindi nila maipaliwanag ang ibang issue ng pera natin, mga kabayan. Katulad na lang po ng ginto, PhilHealth, flood control, napakaraming pera pero hindi natapos, mga kabayan. Dahil wala namang maipakita eh. Di ba? At yung mga pera po, lalong-lalo po sa institusyon ng Kamara at Senado na wala po tayong nakikita dyan na pag-audit sa pera natin at walang maimbestigasyon, mga kabayan. At tingnan po natin, mga kabayan, pakinggan naman po natin kung ang dating Pangulong Duterte at kasama ang speaker, nung siya ay nagpapabango sa taong bayan at nung siya ay nagpapabango, kinukuha niya yung tiwala ng mga Duterte dahil kailangan niya tumakbo bilang presidente. Tingnan naman po natin, ibalik tanaw po natin kung anong klase po siya na tao. Kasi nung hindi pa po siya Pangulo, ibang klase po siyang tao. Nung maging Pangulo na po siya, ibang klase na rin po siyang tao. Tingnan po natin kung anong klase ang Pangulong Marcos nung hindi pa po siya Pangulo. Kung ano po ba ang nasasabi niya sa mga Duterte. Pakinggan po natin, mga katambay. Kasi ngayon, never na po niyang ma-mention ang Pangulong Duterte, ang dating Pangulong Duterte. Bagkus, ang lagi niya sinasabi sa dating Pangulong Duterte ay puro hindi na maganda, mga kababayan. Pero nung hindi siya Pangulo, ito naman po kanya sinasabi nung hindi pa siya Pangulo, mga kababayan. Are always reminded that he is probably the first local government official to come to Leyte bringing relief goods and other medical assistance during the typhoon of Yolanda. Hindi makakalimutan niya ng mga Taclobano, ng mga Waray na talagang noon pa, hindi pa naman siya presidente, hindi naman siya kailangan pumunta doon. Mayor siya ng Davao, pero pumunta siya ron siya mismo at ang dami niyang dalang mga doktor, marami siyang dalang gamot, marami siyang dalang relief goods at nakiramay naman siya doon sa mga napinsala doon sa Yolanda. At hanggang ngayon, hindi namin makalimutan yun. At panay ang pasalamat pa rin ng mga Waray, ng mga Taclobanon sa kanyang tulong at sa kanyang malasakit na ipinakita sa mga naging biktima ng Yolanda. Si Mayor Duterte, isa siya na nauna na pumunta sa Tacloban at nagtabang sa atin. Yun! Ang malasakit! Saksi po ako sa malasakit ni Mayor Duterte. Kaya po, hindi ko talaga matatanggihan. Kailangan talaga tumanaw ako ng ulutang na loob sa lahat ng mga Bisaya. Kaya sinama niya lahat. Ika Davao, Mindanao, at dinasaan kami ng mga relief goods, medisina, at lahat ng paluti. Kaya prapan mo natin si Mayor Duterte. A few moments later. Alam niyo po, yan ang record po ni Senator Tolentino sa MMDA. Nung nasa Leyte kami, nasa Tacloban kami, walang dumadating po na tulong. Ang unang dumating na tulong ay galing kay Senator Tolentino ng MMDA. Pero pakita mo talagang malalim ang pagmamahal niya sa taong bayan. Nakita niyo, mga tambay, kung anong klase po na pagkatao ang ating Pangulo. Nung hindi po siya Pangulo, nakita niyo po, tigas po ang pagpapasalamat, papuri ng magpinsan. Magpinsan po, mga tambay. Lahat po pinuri niya, lalo po yung nangyari po sa probinsya po nila. Probinsya po ng nanay niya yun eh. At probinsya po ng pinsan niya na speaker sa Tacloban, Leyte. Di ba, mga tambay? Pero ngayon, nung maging Pangulo na po, nakita niyo po bang i-mention pa ang pamilya Duterte? Lalong-lalo ang Pangulong Duterte. Na-mention po ba? Programa po ito. Hindi na, kaya po, mahirap po natin talagang, ang ugali ng tao. Makikita mo lang ang isang ugali ng tao kahit Pangulo ka. Pagka ikaw ay nasa rurok na nakapangyarihan. Lumabas po ang tunay na ugali ng Pangulong Marcos nung siya po ay nasa rurok na ng kanyang tagumpay, ang pagiging Pangulo ng bansa. Pero nung wala pa siya sa kapangyarihan bilang presidente, pati po ang speaker, nakita niyo po kung paano po sila magsalita sa dating Pangulong Duterte at kay Vice President Sara Duterte. Pero nung sila po ang nakapwesto na, wala rin pong ginawa kung hindi pagpapabagsak sa pinupuri po nilang tao at talagang grabe po nila iangat sa upuan ang pamilya Duterte. Pero talagang ganun eh. Pero ngayon, nasubukan po natin, nakita po natin,
Isa po itong napakagandang proyekto ni dating Pangulong Duterte. Inumpisahan niyang linisin ang Ilog Pasig. Sa dami na naging presidenteng nagdaan, siya lang ang talagang nagkaroon ng political will na malinis po yan. Pero ni Misan, hindi man lang na-mention yan ng isang Pangulong Marcos na samantalang nung hindi siya Pangulo, ay grabe po niya itong iangat sa bangko, mga tambay. Grabe papuri. Mga kababayan. Pero, nagpapasalamat din po tayo na natapos po yan at gumaganda. Napaganda na po yan ni dating Pangulong Duterte. Siyempre po, mas marami pa po na pinagaganda pa. Okay naman po yon. Wala po tayong problema ron, mga kababayan. Dahil pera naman po natin ang ginagastos yan. Pera natin, hindi po pera ng politiko. At lalong-lalong hindi po pera ni dating Pangulong Duterte at ni Pangulong Marcos yan, mga tambay. Kaya lang sinasabi po natin, bilang tao, bilang politiko, huwag mo lang tingnan ang sarili mo. Hindi kailangan para maging mahusay ka at mahusay kang tao, mahusay kang politiko, marunong ka rin sanang tumingin doon sa mga nasa nilagpasan mo, 'di ba? Sa mga past, 'di ba? Tingnan mo rin yung past. Lalo kung maganda ang nagawa, 'di ba? Purihin mo rin. 'Di ba? Pagka maganda ginawa, kailangan purihin mo rin. Kaya lang hindi nga natin makikita sa ganito pong sitwasyon. Dahil nga, yung ginawa ng mga Duterte, napakadali po nilang nakalimutan magpinsan. Dahil sa kapangyarihan, mga kababayan. Muli po, si Katambay Manong, yan po, nakomentuhan lang po natin mga kababayan kasi po, nakakalungkot lang po. Yung ginawa po na talagang pagsusumikap sa haba ng taon, napakatagal pong naging basurahan yan. Hindi lang po 30 years naging basurahan yan, mga kabayan. Pero nagkaroon ng political will ang isang taga Mindanao na Pangulo. Pero never pong na-mention. Na-mention man lang sana kahit isang salita. Never pong bumukas ang bibig ng Pangulong Marcos para yan ay mabanggit sa mga kanya. Katulad yan, napaka-importante po niyan. Di ba? Dahil yan po ay luminis po yan. Sila po ang naikinabang niyan, mga tambay. Pamahalaan nila naikinabang. Dahil nga, pinupuri na nila ngayon ang kanilang mga proyekto. Di ba mga kabayan? Maraming salamat po sa gusto po ng Tambayang mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po. Sana po mga kabayan, maging matalino po tayo sa pagpili ng mga politiko. Hindi po natin kailangan ng politiko na mga traidor, mga makasarili, mga sarili lang po inintindi, sariling kapakanan. At syempre, ganid matakaw sa kapangyarihan. Hindi po natin kailangan yan. Mag-isip-isip na po tayo mga kabayan. Lalo po yung nagdaan po sa ating 19th Congress. Hindi po yan. Nakita naman po natin yan. Kung ano yung puno, siya rin ang bunga niyan mga kabayan. Maraming salamat po. Ingatan nawa. Paalam. Bye-bye.